Iniulat na ipinag-utos umano sa US Coast Guard na magpadala kaagad ng mga barko sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas na harapin ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa nasabing karagatan. Ipinaliwanag sa mga reporters na kailangan umanong magpadala kaagad ng mga barko ang US Coast Guard sa West Philippine Sea dahil sa tumitinding tensyon ngayon sa Ayungin Shoal. Sinabi na ginawa nila ang hakbang na ito upang mapigilan ang paglala ng sitwasyon sa Ayungin Shoal na kung saan regular na nagsasagawa ng resupply mission ang Armed Forces of the Philippines para sa mga tropa nito na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Nagbanta din laban sa mga agresibong aksyon ng komunistang bansa at sinabi na hindi sila magdadalawang isip na aktibahin ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kung susubukang galawin o saktan ng Chinese military ang mga Filipino troops sa Ayungin. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nababahala ito sa posibleng mas malalapang aksidente sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pagharang ng Chinese Coast Guard sa mga ginagawa nitong resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. sa media na parang pinitik lang tayo sa tenga, ngunit nababahala sila na baka mayroong mangyaring masama dahil posibleng sa susunod sadya talagang banggain ng CCG ang mga Philippine vessel. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea ng ginawang peligrosong pagharang ng Chinese Coast Guard ang naging sanhi ng banggaan sa isang kinontratang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines. Nanawagan naman ang isang international think tank na Stratbase ADR para sa agarang joint patrol kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na tumitinding tensyon ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas. Sinabi ni Stratbase President Dindo Manhit na sa harap ng tumitinding hamon, inirerekomenda ng kanilang institute ang agarang pagsasagawa ng mga joint patrol kasama ang mga like-minded na bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, Canada, Australia at South Korea sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Manhit na dapat manguna at himukin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na magsagawa ng joint patrol upang igiit ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na pinayuhan umano na isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army, si President Xi Jinping, na huwag sagarin ang pasensya ng Amerika at Pilipinas dahil posible umanong magkasundo ang dalawang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa South China Sea. Sinabi ng isang hindi pinangalanan Chinese general na nababahala siya na baka magpadala ng mas malakas na puwersa ang Estados Unidos sa Pilipinas at kapag nangyari ito, sigurado umanong tataas lalo ang tensyon sa South China Sea. Ipinaliwanag niya na kapag nag-deploy ng mas maraming sundalo at asset ang US military sa pinagtatalo ng karagatan, sigurado umanong tataas ang posibilidad ng aksidente at posibleng humantong ito sa hidwaan. Sinabi naman ng mga eksperto na malinaw umano na nababahala ang ilang opisyal ng People's Liberation Army at sa katunayan, marami sa kanila ang hindi sumusuporta at ayaw sa giyera, lalong-lalo na kung ang makakalaban nila ay ang US military. Iniulat ito matapos nagkaisa ang mga mambabatas sa Estados Unidos na kondinahin ang mga agresibo at iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at ang patuloy na paglabag nito sa internasyonal na batas.
Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na noong nakaraang linggo habang nagsasagawa sila ng isang regular na resupply mission sa BRP Sierra Madre, agresibo umunong hinarang at binangga ng Chinese Coast Guard ang isang Philippine resupply boat malapit sa Ayungin Shoal. Naglabas ng bipartisan statement ang House Foreign Affairs Committee ng Estados Unidos bilang suporta sa Pilipinas at sinabi na kinukondina nito ang ginawang aksyon ng China at nangako na hahanap sila ng paraan upang matulungan ang PCG. Sinabi sa pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila na walang alinlangan na susuportahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang Pilipinas at nangakong lalabanan ang mga ginagawang iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay inisyu ni House Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCall ng Texas, Gregory Meeks ng New York, kasama ang Subcommittee on the Indo-Pacific Chairman na si Yang Kim at Amy Vera na parehong mula sa California. Sinabi ng mga mambabatas ng mga barko ng CCG at Maritime Militia ay sinadya umunong banggain ang mga PCG vessel na kung saan ang mga Filipino crew member ay direktang nalagay sa panganib sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas.